Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Ama, mangyari nawa, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-26 na kabanata. Ang balak laban kay Jesus. Nang matapos na si Jesus na ituro ang lahat ng mga bagay na ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sa loob ng 2 araw tulad ng alam ninyo, ito ay magiging pista ng Paskwa, at ang anak ng tao ay ibibigay upang ipako sa krus." Nang magkagayoy nagpulong ang mga punong saserdote at ang matatanda sa palasyo ni Caifás, ang mataas na saserdote, at nagplanong hulihin si Jesus ng lihim at ipapatay siya. "Hindi natin dapat gawin ito sa panahon ng kapistahan," sabi nila, "o magkakagulo ang mga tao." Si Jesus ay pinahiran sa Betanya. Si Jesus ay nasa Betanya sa bahay ni Simon, isang lalaking dating nagdusa sa kakilakilabot na sakit sa balat. Habang kumakain si Jesus, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang banga ng alabastro na puno ng mamahaling pabango na ibinuhos niya sa kaniyang ulo. Nakita ito ng mga alagad at nagalit. "Bakit lahat ng ito ay sinasayang?" nagtanong sila. "Ang pabangong ito ay maaaring ibenta sa malaking halaga at ang pera ay ibigay sa mga mahihirap." Alam ni Jesus ang kanilang sinasabi, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ninyo pinoproblema ang babaeng ito? Ito ay isang mainam at magandang bagay na ginawa niya para sa akin. Lagi ninyong makakasama ang mga mahihirap, ngunit hindi ninyo ako laging makakasama." Ang ginawa niya ay ibuhos ang pabangong ito sa aking katawan upang ihanda ako para sa libing. Ngayon, tinitiyak ko sa inyo na saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong mundo, ang kanyang ginawa ay sasabihin bilang pag-alaala sa kanya. Pumayag si Judas na ipagkanulo si Jesus. Pagkatapos, isa sa 12 alagad ang nagngangalang Judas Iscariote ay pumunta sa mga punong saserdote at nagtanong, "Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipagkakanulo ko sa inyo si Jesus?" Nagbilang sila ng 30 pilak na barya at ibinigay sa kanya. Mula noon ay naghahanap si Judas ng magandang pagkakataon para ibigay sa kanila si Jesus. Kumain si Jesus ng hapunan ng Paskwa kasama ang kanyang mga disipulo. Noong unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, lumapit ang mga alagad kay Jesus at tinanong siya, "Saan mo gustong ihanda namin ang hapunan ng Paskwa para sa iyo?" "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod," sinabi niya sa kanila, "at sabihin sa kanya, 'Sabi ng guro, ang aking oras ay dumating na. Ipagdiriwang namin ng aking mga alagad ang Paskwa sa iyong bahay.
Ginawa ng mga alagad ang sinabi sa kanila ni Jesus at inihanda ang hapunan ng Pasko. Nang gumabi na, si Jesus at ang 12 alagad ay naupo upang kumain. Habang kumakain, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magtataksil sa akin." Ang mga alagad ay lubhang nabalisa at nagsimulang magtanong sa kanya ng sunod-sunod, "Tiyak, Panginoon, hindi ako ang ibig sabihin." Sumagot si Jesus, "Ang isa na nagsawsaw ng kanyang tinapay sa pinggan kasama ko ay ipagkakanulo ako. Ang anak ng tao ay mamamatay ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ngunit kakilakilabot para sa taong iyon na magkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa sa taong iyon kung hindi na lang siya isinilang." Si Judas ang traidor ay nagsalita, "Tiyak, Guro, na hindi ako ang ibig mong sabihin," tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kaya sinabi mo." Ang hapunan ng Panginoon. Habang sila ay kumakain, si Jesus ay kumuha ng isang piraso ng tinapay. Nagdasal ng pasasalamat, pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanyang mga alagad. "Kunin ninyo at kainin," sabi niya. "Ito ang aking katawan." Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay ito sa kanila. "Inumin ninyo itong lahat," sabi niya. "Ito ang aking dugo na nagtatatak sa tipan ng Diyos, ang aking dugo na ibubuhos para sa marami, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling iinom ng alak na ito hanggang sa araw na iinumin ko ang bagong alak na kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama." Pagkatapos ay umawit sila ng isang himno at pumunta sa bundok ng mga Olibo. Hinulaan ni Jesus ang pagtanggi ni Pedro. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Ngayong gabi ring ito, lahat kayo ay tatakas at iiwan ako, sapagkat sinasabi ng kasulatan, papatayin ng Diyos ang pastol at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Ngunit pagkatapos na ako ay muling binuhay, ako ay mauuna sa inyo sa Galilea." Nagsalita si Pedro at sinabi kay Jesus, "Hinding-hindi kita iiwan kahit na lahat ng iba pa." Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sinasabi ko sa iyo na bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong sasabihin na hindi mo ako kilala." Sumagot si Pedro, "Hinding-hindi ko sasabihin iyon kahit na kailangan kong mamatay kasama mo." At gayon din ang sinabi ng lahat ng iba pang mga alagad. Si Jesus ay nanalangin sa Getsemani. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa kanila, "Maupo kayo rito habang ako ay pupunta doon at mananalangin." Isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Dumating sa kanya ang pighati at dalamhati at sinabi niya sa kanila, "Ang kalungkutan sa aking puso ay napakatindi na halos madurog ako.
Manatili kayo rito at magbantay kasama ko. Siya ay lumayo ng kaunti, ibinagsak ang sarili sa lupa at nanalangin. Ama ko, kung maaari, kunin mo ang sarong ito ng pagdurusa. Ngunit hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Pagkatapos ay bumalik siya sa 3 alagad at nasumpungan silang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, "Paanong kayong 3 ay hindi nakabantay na kasama ko kahit 1 oras? Manatiling magbantay at manalangin na hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina." Muli ay umalis si Jesus at nanalangin. Ama ko, kung hindi maaalis ang sarong ito ng pagdurusa, malibang inumin ko ito, mangyari na ang iyong kalooban. Siya ay bumalik muli at natagpuan ng mga alagad na natutulog. Hindi nila magawang idilat ang kanilang mga mata. Muli silang iniwan ni Jesus, umalis, at nanalangin sa 3 pagkakataon na sinasabi ang parehong mga salita. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga alagad at sinabi, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Masdan, dumating na ang oras para ibigay ang Anak ng Tao sa kapangyarihan ng mga makasalanang tao. Bumangon kayo, lumakad na tayo. Masdan, narito na ang lalaking nagtataksil sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12 alagad. Kasama niya ang isang malaking pulutong na armado ng mga espada at mga pamalo na sinugo ng mga punong saserdote at ng matatanda. Ang taksil ay nagbigay ng hudyat sa karamihan. "Yung lalaking hahalikan ko ang pakay ninyo, dakpin siya." Dumiretso si Judas kay Jesus at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan, Guro," at hinalikan siya. Sumagot si Jesus, "Dalian mo, kaibigan." Pagkatapos ay lumapit sila, dinakip si Jesus at hinawakan siya ng mahigpit. Isa sa mga kasama ni Jesus ay bumunot ng kanyang tabak at tinaga ang alipin ng punong pare, naputol ang kanyang tainga. "Ibalik mo ang iyong espada sa lugar nito," sinabi ni Jesus sa kanya. "Lahat ng humahawak ng tabak ay mamamatay sa tabak. Hindi mo ba alam na maaari akong tumawag sa aking ama para humingi ng tulong at kaagad ay ipapadala niya sa akin ang higit sa 12 hukbo ng mga anghel? Ngunit kapag nagkagayon, paano magkakatotoo ang kasulatan na nagsasabi na ito ang dapat mangyari?" Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa karamihan, "Kailangan ba ninyong pumarito na may dalang mga espada at pamalo para hulihin ako? Na para bang ako ay isang tulisan? Araw-araw ako ay nakaupo at nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta sa kasulatan." Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakbuhan. Jesus sa harap ng konseho. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang punong pari, kung saan nagtipon ang mga guro ng batas at ang matatanda.
Sumunod si Pedro mula sa malayo hanggang sa patio ng bahay ng punong pari. Pumasok siya sa patio at naupo kasama ng mga bantay upang tingnan kung paano lalabas ang lahat. Ang mga punong saserdote at ang buong konseho ay nagsikap na humanap ng ilang huwad na ebidensya laban kay Jesus para ipapatay siya. Ngunit wala silang mahanap, kahit na maraming tao ang lumapit at nagsinungaling tungkol sa kanya. Sa huli may dalawang lalaki na umahon at sinabi ng lalaking ito, "Magagawa kong gibain ang templo ng Diyos, at pagkaraan ng 3 araw ay itatayo ko itong muli." Ang punong pari ay tumayo at sinabi kay Jesus, "Wala ka bang sagot na may bibigay sa paratang na ito laban sa iyo?" Ngunit tahimik si Jesus. Muling nagsalita sa kanya ang punong pari, "Sa ngalan ng buhay na Diyos ay pinanunumpa kita. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos." Sinagot siya ni Jesus, "Ikaw ang may sabi, ngunit sinasabi ko sa inyong lahat, mula ngayon ay makikita ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at paparito na nasa mga alapaap ng langit." Dahil dito ay pinunit ng punong pari ang kanyang damit at sinabi, "Kalapastanganan, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Karirinig ninyo lang ang kanyang kalapastanganan. Ano sa tingin ninyo?" Sumagot sila, "Siya ay nagkasala at dapat mamatay." Pagkatapos ay niluraan nila ang kanyang mukha at siya ay hinampas. At ang mga sumampal sa kanya ay nagsabi, "Hulaan para sa amin, Mesiyas. Hulaan mo kung sino ang nanakit sa iyo." Itinanggi ni Pedro si Jesus. Si Pedro ay nakaupo sa labas sa patio nang lumapit sa kanya ang isa sa mga aliping babae ng punong pari at sinabi, "Ikaw rin ay kasama ni Jesus ng Galilea." Pero itinanggi niya ito sa harap nilang lahat. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sagot niya, at lumabas sa pasukan ng patio. Nakita siya ng isa pang aliping babae at sinabi sa mga lalaki doon, "Siya ay kasama ni Jesus ng Nazaret." Muling itinanggi ito ni Pedro at sumagot, "Isinusumpa ko na hindi ko kilala ang lalaking iyon." Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga lalaking nakatayo roon ay lumapit kay Pedro. "Oo nga, isa ka sa kanila," sabi nila. "Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng pagsasalita mo ay nagbibigay daan sa iyo." Pagkatapos ay sinabi ni Pedro, "Sumusumpa ako na nagsasabi ako ng totoo. Naway parusahan ako ng Diyos kung hindi ko kilala ang lalaking iyon." Pagkatapos noon ay tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong sasabihin na hindi mo ako kilala." Lumabas siya at mapait na umiyak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.